Umabot naman hanggang dibdib ang baha sa ilang bahagi ng Ilagan City sa Isabela dulot ng bagyong Lando. At mula po sa Ilagan City, may ulat on the spot ang aking partner na si Rafi Tina. Partner? Partner, narito ako ngayon sa San Vicente, sa Ilagan, dito sa syudad ng, sa Ilagan sa Isabela, kung saan ilang kalye na rin ang binaha dahil sa pag-apaw ng Ilagan River. Hindi kalayuan mula rito, partner, ay magdudugtong itong Ilagan River sa mas malaking Cagayan River. Pero dahil mas mataas na yung level ng Cagayan River dahil na rin sa pagpapakawalan ng tubig mula sa Magat Dam, hindi halos makaagos yung Ilagan River, kaya ang resulta, umaapaw ito dito sa mga kalye sa aking likuran. Bagamat baha at kailangan ng magbangka ang mga residente dito, ay maayos naman yung kanilang lagay. Ang iba nga nasa second floor na ng kanilang mga bahay nagluluto. Kani-kanina lang naman ay nakita natin yung mga lokal na opisyal ng lungsod na namimigay ng relief goods sa barangay Bacolod sa kabilang bahagi nitong ating kinatatayuan. Sa iba pang bahagi nitong Ilagan, partner, ay umaabot naman hanggang dibdib yung baha sa isang subdivision sa barangay Alibago. Kahapon para lumikas yung mga residente dito dahil sa unti-unting pagtaas ng tubig. Nasa ibang bahagi ay posibleng lagpas tao na yung taas. Bagamat maraming nag-evacuate ay marami pa rin umano ang naiwan sa kanilang mga bahay. Hahatiran na lang daw sila ng pagkain at supplies habang hindi pa nga bumababa yung baha sa lugar. Wala rin namang emergency rescue na kailangan isagawa dahil sa ngayon, bagamat hindi pa bumababa ang tubig ay hindi rin naman umaakyat sa ngayon yung level ng baha. Pero sa iba pang bahagi ng Isabela, partikular na sa bayan ng Santo Tomas, may 8 barangay na raw na lubog sa baha. Kaya naman na nagkakasana ng rescue operation ng PDRRMO ng Isabela. Pero sa ngayon ay lubha para mapanganib kahit sa mga rescuers dahil sa mabilis na agos ng tubig mula sa Cagayan River. Meron naman umanong second floor yung mga kabahayan doon, pero ang pangamba ng mga residente at maging ng mga otoridad habang hindi pa nakakalabas ng Luzon ng bagyong Lando ay patuloy itong magbubuhos ng ulan sa mga kabundukan na siya ng mga agos patungo dito sa Cagayan Valley area. Isa kasing cash basin, partner, itong lugar kaya nariyan palagi yung banta ng baha basta't patuloy ang pag-ulan sa mga kabundukang nakapaligid dito. Maya't maya namang sumisilip ang araw dito katulad ngayon na mainit na dito sa ating kinaroroonan, although largely ay naging makulimlim buong umaga. Ang magandang balita, hindi na umuulan. Gayunpaman, dahil nga sa pag-ulan sa kabundukan, patuloy ang banta ng pagbaha. Yan pa rin ang latest mula dito sa Ilagan, Isabela. Partner? Yes, partner, no? Nakakatuwang na report mo nga na hindi na umuulan at nagpapakita na ang haring araw. Bagamat syempre problema pa rin yung baha dyan. Yung mga nasa evacuation centers ba, Rafi, nandun pa rin o talagang may ilan sa kanila ang nagsiuwian na? Well, nasa evacuation centers pa lamang sila, partner, at ang abiso nga ng mga otoridad dito ay huwag muna silang bumalik sa kanilang mga tahanan dahil patuloy nga nagpapakawala ng tubig itong Magat Dam. Kung kaya't naroon pa rin yung posibilidad na tataas pa yung baha. Kung kaya't huwag daw silang magpakakampante bagamat medyo maayos na yung lagay ng panahon, ay baka naman abutan sila ng mas tataas na baha kapag nagpakawala pa ng mas maraming tubig yung Magat Dam. So talagang nananatili pa rin sila sa mga evacuation centers at doon na sila hinahatiran ng tulong, partner. Yes, partner. Nabanggit mo rin kanina na merong 8 barangay ang ngayon ay lubog pa rin sa baha, lagpas tao, sabi mo nga kanina, partner, no? So, as we speak, nandoon na ba yung mga tulong na kailangan nila o nagkakaroon din ba ng problema tulad sa iba pang mga lugar na binayo nitong bagyong Lando, no? Na talagang may kakulangan doon sa mga pagkain at ibang equipment para mahatiran ng pagkain ng ilan sa mga kababayan natin? Sa ngayon, partner, hinihintay na lamang ng mga tao roon, yung mga rescue personnel mula sa PDRRMO. Ito namang PDRRMO ay kailangan munang i-assess daw yung sitwasyon dahil napakabilis ng agos ng tubig dito sa Cagayan River na magiging delikado pa sa mga rescuers. So baka mas mapahamak pa yung mga magre-rescue doon sa mga taong naipit ngayon sa kanilang mga kabahayan. Sa ngayon naman, partner, nasa second floor daw sila ng kanilang mga bahay. Ang problema lang ay yung supply ng kanilang mga pagkain. So kapag nagkaroon ng window of opportunity ay magbibigay sila ng either supplies o kaya naman talaga i-rescue na sila sa kanilang mga bahay. Pero sa ngayon nga ay delikado pa raw ang isang rescue operation dahil nga sa mabilis na agos ng Cagayan River, partner. Sana nga, partner, mahatiran sila kaagad ng tulong na kanilang kinakailangan. Ingat kayo dyan, partner. Maraming salamat sa iyong report.